Silver, si Amanda, dinudugo, nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Aling Lourdes. Ang baby. Kinabahan ako for the sake of the baby. Silver go. Ang baby. Kailangan madala siya sa hospital. Pagtatiboy ko kay Silver. Mukhang naiintindihan niya ang nangyayari, dahil agad rin itong lumabas para puntahan si Amanda. Nagbihis ako agad at sumunod sa kanila. Nakita ko na binuhat ni Silver si Amanda papalabas ng bahay. Aling Lourdes, anong nangyari? Tanong ko nang makapasok sa loob si Aling Lourdes sa bahay, pagkatapos alalayan sina Silver at Amanda sa labas. Galing siya sa kwarto ni Silver kanina. Nagmamadali siyang bumaba, at bigla na lang din yugo. Ano bang ginawa niyo ni Silver? Balik tanong niya sa akin. Nagilty ako bigla. Kahit na hindi ko gusto si Amanda, ay hindi ko pinangarap na may mangyaring masama sa baby. Alam mo Rina, wala ako sa lugar para makialam. Pero sana pag-isipan mo ang kinikilos mo. Kilala ko ang alaga ko. Alam kong wala siyang pakialam kung may masaktan siyang iba, kaya sayo na lang ako makiusap. Alam natin na may pagtingin si Amanda kay Silver, at kahit hindi pa kumpirmado na si Silver nga ang ama ng bata, iwasan mo muna ito. Bawal ma-stress si Amanda, at ipinagkatiwala siya sa akin ng ina ni Silver. Kaya kung maaari, ikaw na lang ang umiwas sa alaga ko, hanggang sa maayos maipanganak ang bata. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ako makapagsalita. Sa oras na ito, ang tanging nagawa ko lamang ay tumango at umuwi. Mama, nakangiti kong sinalubong ang anak ko, nang makita niya ako. Hinalikan ko siya sa magkabilang pisngi sa kaniyakap. Ako yung naaawa sa kanya. Sobrang magulo ang sitwasyon ng papa niya ngayon. Hindi ko kayang madamay ang anak ko sa gulo na meron ang ama niya. Humalik sa pisngi ko si Oceanie. At lumapit sa akin si Agatha na nakataas ang kilay. Ang aga mo yata ngayon. Tanong niya. Ngumiti lang ako ng pilit, at alam kong alam niya na may hindi magandang nangyari sa araw ko. Hivo deserves everything. Kompleto kami ngayon sa bahay. Nandito sila lahat dahil mag-overnight si Agatha kasama ang anak niya dito, kaya dito na lang din sila matutulog. Everything. Including Silver name, sabi pa ni Angie. Ayokong isipin nila na yaman lang ang habol namin kay Silver, sa nakikita ko sa ina nila Hana, hindi malabong pag-isipan nila ako ng masama. At baka malagay pa sa panganib ang anak ko. Kahit na Hivo is the son of a multi-billionaire. Kung ano man ang yaman meron ang ama niya ay kanya rin. Dagdag ni Angie, habang tahimik lang si Kia sa tabi niya. Alam namin rin na kaya mong buhayin ang anak mo. But alam rin namin na nahihirapan ka na. Let's be practical here. Alam namin na ang kinikita mo ay kulang para sa inyo ng anak mo at sa pag-aaral mo. Natahimik ako dahil totoo lahat ng sinabi nila. Ang bahay na tinitirhan namin ngayon ng anak ko ay bahay ni Divine, at pinatira lang kami ng libre. May kinikita ako sa online job ko, pero alam kong kulang pa rin yun. Lalo na ngayon na lumalaki ang anak ko, at lumalaki rin ang gastusin namin sa bahay. Kung natatakot ka na di tanggapin ni Silver ang bata, huwag kang mag-alala, ilalayo natin siya sa kanya. Desididong sabi ni Agatha. Pero di nga ba tanggap? Tila may ibang pinap-onto si Kia. If I know na may namamagitan na sa inyo. Dagdag nito. He's a good person Napatingin kaming lahat kay Divine, na nakikinig lang kanina. I met him once. Kaibigan siya ni Diego. Diego, yung ex niya. May charity sila para sa mga batang nasa ampunan. Isa si Silver sa major supporter ng 2 pangbahay ampunan dito sa Pinas. Bakit alam mo yan? Tanong ni Kia. Sinama ako ni Diego once sa bahay ampunan with Silver, and naikwento niya sa akin kaya alam ko lahat, sagot niya. Yeah, mabait si Silver. Alam ko yon base sa pinapakita niya sa amin ni Aling Lourdes. At close siya sa kapatid niyang si Hana. Wala akong problema dun. Ang ikinabahala ko lang, ay alam kong hindi pa siya handa magkaanak. Hindi ako sigurado na tatanggapin niya si Hivo, oras na sabihin ko sa kanya lahat. Alam ko yun, pero masiyadong magulo sa bahay niya. Lalo na ngayon na pinaniniwalaan ng ina nila na apo niya ang dinadalang anak ni Amanda. Kahit nga ako, hindi sigurado kung hindi nga ba anak ni Silver yung bata sa sinapupunan, o sadyang tinatakbuhan niya lang ang responsibilidad niya. Mahabang sabi ko sa kanila. Yung buhay nyo parang pelikula.
Hindi ko alam sino ang leading lady ni Silver. Ikaw ba o si Amanda? Sabi ni Angie. Basta, for me lang dapat mo sabihin mo na kay Silver ang lahat sabi ni Agatha. Anyway, sama ka sakin. Tanong niya. Where are you going? Tanong ni Kia. Sa BHB Club. Pupuntahan ko ang asawa ko, sagot niya. Pass, sabi ni Divine. Ako rin, pass, dugtong ni Angie. Si Rina na lang isama mo, sabi pa ni Kia. Walang may iwan kay Hivo dito, sabi ko sa kanila. Para namang wala kami dito. Sige na sumama ka na kay Agatha para makapag-relax ka sandali. Napabuntong hininga na lang ako, at pumayag na rin. Siguro I need to unwind sometimes. Papunta na kami sa nasabing club. Si Agatha ang nagmamaneho, at tahimik lang ako habang nakatingin sa labas. Papasok ka bukas? Tanong ni Agatha. Hindi ko alam. Parang sa sinabi ni Aling Lourdes, ay nag-guilty ako bigla. I don't know. Wag mo nang isipin yun. Mabuti pa mag-girl bonding tayong dalawa mamaya. Nakarating kami sa BHB Club and as usual maingay. Dahil may VIP pass yata ang kaibigan ko, dumiretso kami sa taas, kung saan puro mayayaman lang ang makikita. Puntahan muna natin ang asawa ko and then let's have some fun later, sabi ni Agatha sakin. Pumasok kami sa office ni Akal. I forgot to mention na si Akal na husband ni Agatha ang nagmamay-ari ng BHB Club na ito. Pwede bang sa baba na lang kita hintayin I forgot to mention also, na I used to call her than Agatha. Kami lahat, tawag namin sa kanya Okay, hintayin mo ko sa baba, sabi niya. Tumungo ako. Bumaba ako at pumunta sa single-seated area. Gusto kong mapag-isa. I told the bartender that I want tequila. Just wanna have fun tonight. I want to gather all my thoughts and decide for the right thing to do. Nakailang shot na ako nang may tumabi sakin. Hindi na ako nag-abala na tignan kung sino. But pamilyar sakin ang amoy niya. Baka nagkataon lang. Besides nasa hospital siya ngayon with Amanda. Another one please, sabi ko sa bartender. That's enough, sabi ng katabi ko and he sounded like Silver. It's funny. Bakit naririnig ko siya? I'm crazy. Where's my tequila? Tanong ko sa bartender, nang makita na nakatingin lang ito sakin. Wag mo nang bigyan, rinig kong sabi ng katabi ko, kaya nakasimangot na binalingan ko ito ng tingin. Hey, bakit mo ako pinapakialaman? Pag-alma ko sana pero napatigil nang makita ang seryosong mukha ni Silver na nakatingin sakin. Why is he here? Bakit nandito ka? Tanong ko sa kanya. Because you're here. You shouldn't be here. Nandoon ka dapat sa tabi ni Amanda. Inaalagaan mo dapat ang mag-ina mo. Di ko maitago ang tabang sa boses ko. Masyado akong bitter, para magkunwaring okay lang ako. First of all, ang unfair nila sa part ng anak ko, pero hindi ko dapat sila sisihin, dahil hindi ko naman sinabi agad. Are you jealous? Tanong niya. Jealous? Who? Me? No. Yes. Hindi. Ang unfair mo lang. Your baby with her, naalagaan mo. How about me? How about, I stop nang ma-realize ko ang sinasabi ko. I'm leaving, sabi ko pero pinigilan niya ako. Are you pregnant? Napahinto ako sa sinabi niya. What? Ako buntis. What? Of course not, linamba ako ng alak kung buntis ako. Wag mo nang isipin ang sinabi ko. I'm just drunk. Sabi ko at tumayo. Ba't ang tagal ni Agatha? Dinidiligan ba ni Akal? Where are you going? You're drunk. I'm going home sir, sabi ko at inirapan siya. Come on, ihahatid na kita, pagpilit niya. No, kaya ko ang sarili ko, sabi ko sa kanya. Baby you're so stubborn. Halika na, sabi pa niya. Baby mo mukha mo. Magre-resign na ako, sabi ko at nakita ko sa mga mata niya ang pagdaan ng gulat, at halatang hindi nagustuhan ang sinabi ko. What? I'm going to resign, sabi ko ulit dahil parang hindi niya narinig, or more likely ayaw niyang tanggapin. Kahit nakainom ako, alam ko ang ginagawa ko. No, di ako papayag, sabi pa niya, at hinigit ang kamay ko palabas ng club. Sinubukan kong bawiin ito, pero mas hinigpitan niya lang lalo ang paghawak sa kamay ko. Let me go Silver, sabi ko dito. No, if I let you go,
Tuluyan ka nang mawawala sakin. And correction babe, hindi ko nga anak ang bata sa sinapupunan ni Amanda. I don't care. Ang akin lang tanggapin mo ang anak natin oras na malaman mo ang tungkol sa kanya. Take me home, sabi ko sa kanya. You come with me. Where? Nagtatakang tanong ko. To my island? No. Hindi pwede. Hahanapin ako ng anak ko. I can't. Hindi ako sasama sayo. It's decided babe. You'll come with me whether you like it or not. Agad kong naramdaman ang labi niya sa labi ko, at huli na nang makareact ako, dahil may panyo siyang tinakip sa ilong ko, pagkatapos akong halikan. Sleep well babe, last thing I heard before everything's went black. Nagising ako na nasa tabi ni Silver. Nakayakap siya sakin, at nakasiksik ang ulo niya sa bandang dibdib ko. Sinubukan kong kumilos, pero mas humigpit lang ang yakap nito sakin. Naalala ko bigla si Agatha, kaya agad kong hinanap ang gamit ko. At nakitang nasa ibabaw ng table nakapatong ang cellphone ko. Pinilit kong abutin ito, at nang nakuha ko na ay binuksan ko agad ang message box. Nakita ko ang message ni Agatha kagabi. Tinanong ako kung nasaan ako, but may reply na ito. I'm Silver. She's with me and she's safe, reply ni Silver sa kaibigan ko. Talaga ba? Sige ingatan mo ang kaibigan namin. Okay lang kahit hindi mo naiuwi yan. Ingat, reply ni Agatha. Napasimangot ako sa nabasa. Parang pinamigay na ako ng kaibigan ko eh. I'm so touched. Note the sarcasm please. Good morning babe. Napatingin ako kay Silver na mukhang antok na antok pa, at mas sumiksik pa sakin. Where are we Silver? Island, inaantok na sagot niya. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ko. To have time alone with you, sagot niya habang nakapikit pa rin. Pero bakit dito? Isa pa hindi ko natuloy ang sasabihin ko, nang halikan niya ko. Malalim at mapaghanap. Napahawak ako sa batok niya, at mas lalo pa niyang diniinan, at mas nilaliman ang pinagsaluhan naming halik. Just focus on me babe. Stop asking questions. Nakasimangot na aniya. Sandali akong napatitig sa mukha niya, dahil ngayon ko lang mas na-realize, na hindi nakuha ng anak namin ang mata niya. Yung mga mata niya ay golden brown. It's so attractive and beautiful. My eyes is black at namana yun ni Hivo. Matangos ang ilong, at ang perpekto ng pagkahalma sa mukha niya. Salamat pala that night, na hindi ako biniro ng mga mata ko. Thanks to his genes, sobrang gwapo ng anak ko. Babe, I'm hungry. Mapula ang mga labi niya. Natural lang, nakakatakam. Babe, let's eat. Alam kong gwapo ako, but I'm really hungry. I didn't eat last night. Why? Hinanap kita. Pagka-uwi galing hospital, nakauwi ka na daw. And pinuntahan ko yung address sa resume mo but ibang address yon. Kumunot ang noo, at halatang maraming tanong ang gustong itanong sakin. Supposed to be, kakabahan na ako ngayon. But wala. Wala akong maramdaman kahit ano. I think I'm ready. Sasabihin ko na ang lahat. I should ask some help to Akal, my friend but I saw you in his club. I'm confused. Hindi sa ina-underestimate kita pero that club, it's costly. Not to mention na nakailang shot ka na ng tequila. Compare sa sinisweldo mo sakin. I think kukulangan yun, sabi pa niya. Seryoso ang boses nito, at nakatingin sa siling. Parang investigador na pinagtagpi-tagpi ang lahat. You're indeed mysterious to me. Rina ba talaga ang pangalan mo? Pinaglalaroan mo ba ako? Bakit ka pumasok bilang katulong ko? Dagdag pa niya. Ilan lang yan sa mga tanong ko, when I found out na iba ang address mo kahapon. Na hindi totoo yung nilagay na address sa resume mo. I should be mad at you. But when I saw you in the club, I can't help myself but to own you. I want you. All of you. So I said to myself, baka may reason ka. I can feel it na hindi ka masamang tao. So I trust you. Hindi ko mapigil ang hindi maging emotional sa sinabi niya. Hindi ko ini-ekspekta. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha ko. Yamakap ako sa kanya. Naramdaman ko ang bahagyang paghalik niya sa ulo ko. Thank you Silver. And I'm sorry, sabi ko. It's okay babe. I'll wait. Kung ano man ang rason mo, hihintayin kong sasabihin mo sakin.
I'll gamble with you, Anya. This is indeed an island. I thought may mababago sa pakikitungo niya sakin, but I was wrong. Mas naging kampante ako sa kanya. Get that one silver, sigaw ko habang nakatingala sa kanya, na kumukuha ng buko. Where's the babe, babe? Napairap ako ulit dahil sa pagka-bossy nito. Fine, get that one, babe. Ulit ko sa sinabi ko kanina, kahit nagmumuka akong iwan. Pinilit kong sumimangot pero hindi ko nagawa, dahil mahirap kalabanan ang saya sa dibdib ko. Marami-rami rin ang nakuha ni Silver na buko bago ito bumaba. Tinulungan ko siyang tanggalin ang mga dumi na kumapit sa katawan niya. Pinunasan ko rin ang pawis niya, at nakatayo lang siya habang nakatingin sakin ng nakangiti. Why are you smiling? Natatawang tanong ko. You're pretty and I like you. Napahinto ako sandali at napatingin sa kanya. Para kang sira, natatawang sabi ko, kahit ang totoo ay kinikilig ako. Tara na, dalhin mo yan. Gagawa tayo ng buko salad. Sabi ko dahil may nakita akong ingredient sa ref kanina para sa buko salad. Napaka-simple lang ng lahat sa amin ngayon. Walang Amanda, mas gusto ko ang ganito. Masaya at napaka-simple. Babe, wanna come with me? Saan? Naguguluhan kong tanong, habang nilalantakan ang banana fries na niluto ko kanina. Fishing. Fishing. Gusto kong sumama. Gusto kong matry mang isda. Yes please, excited na sabi ko. Natawa siya at lumapit sakin. You like it? Tumungo ako. Tumingin ako sa mga mata niya, at nakatingin siya sakin na puno ng pagmamahal. Is it true? Or am I assuming things again? Hinalikan niya ko sa noo, at napapikit ako habang ninanamnam ang init niyang halik. Alright, get your things na balak mong dalhin, Anya. Food. Magdadala ako ng foods, sabi ko. Okay, hihintayin kita dito. Excited na tumalikod ako, para kumuha ng pagkain nang biglang tumawag si Divine. Tumigil ako para sagutin ang tawag. Go home Rina, sabi niya. Kinabahan ako bigla. Pakiramdam ko ay may hindi magandang nangyayari. Why? May nangyari ba? Tanong ko. Isinugod namin si Hivo sa hospital. Sabi niya at bigla na lang kumabog ang dibdib ko ng malakas. Tumingin ako kay Silver. Kita sa mukha nito ang pag-aalala. May sinasabi siya pero hindi ko marinig. Ang isip ko ay nandoon sa anak ko. Silver, take me home, sabi ko. Why? Bakit namumutla ka? Please take me home. Nagsimula nang tumulo ang mga luha ko. Narinig ko siyang nagmura, pero hindi ko napinansin. Agad kong hinanap ang bag ko. Gusto ko nang lumipad papunta sa hospital. Papunta sa anak ko. Answer me Rina. Bakit? Bakit bigla kang nag-aya umuwi? Why are you crying? My son. Silver, my son needs me. Sinugod siya sa hospital. Kailangan ko siyang puntahan. Sabi ko habang umiiyak. Hindi alintana ang kabayaran ng mga sinasabi ko ngayon. Ang importante sakin ay ang anak ko. You have what? Tila nagulat siya sa sinabi ko. I'll answer everything later, but please take me home. Kailangan ako ng anak ko Silver. Nagmamakaawang sabi ko sa kanya. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Hindi ko na rin siya makita, dahil sa mga luha sa mga mata ko. Okay, let's go, Anya sa mahinang boses. Nang nahimasmasan ako, ay tahimik lang kaming dalawa. Nakasakay kami sa private jet niya, at ngayon ay pababa na. Wala na akong pakialam sa susunod na mangyari. First time madala ng anak ko sa hospital, kaya kinakabahan ako. Naka-receive ako ng text from Divine, na kailangan kong kumuha ng mga damit ni Hivo sa bahay, kaya nagpahatid ako kay Silver sa bahay namin. Tahimik pa rin siya, at hindi ko alam ang tumatakbo sa isipan niya. Tsaka ko na siya po problemain pag maayos na ang kalagayan ng anak ko. Dito lang ako Silver. Thank you, madilim ang mukha nito. Tumungo siya at agad na pinaharurot ang sasakyan paalis. Hindi man lang nagpaalam. Parang may kurot sa puso ko dahil doon. Gusto ko sanang sabihin na ang lahat pero alam kong kukulangan ako sa oras, at mas dapat na unahin ko ang anak ko. Agad na inisikaso ko ang mga damit ng anak ko, at agad na nagtungo ng hospital. Anong nangyari? Tanong ko pagkarating ko ng hospital.
Hinihintay pa namin ang findings ng Dr. Ri, sabi ni Kia na seryosong nakatingin sakin. Kanina kasing madaling araw inapoy ng lagnat ang bata. Akala ko sinat lang pero tumaas ito kanina, kaya dinala na namin sa hospital. Sabi ni Divine, kasalanan ko kung ano-anong pinaggagawa ko. Napapabayaan ko na ang anak ko. Calm down Ri, magiging maayos ang lahat, sabi ni Angie. Nasaan si Silver? Tanong ni Kia, hindi ko alam. I think he's mad. Alam na niya na may anak ako. Where is he? Nagtatakang tanong ni Angie. Hindi niya alam na siya ang ama. I think nami-misinterpret niya ang lahat ngayon. I'll explain everything to him, kapag ayos na si Hivo. Sabi ko. Hindi ko alam kung kakausapin pa ako ni Silver. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan niya ngayon. What matters to me now, ay ang paggaling ng anak ko. Tumayo ako nang lumabas ang doktor. Agad ko siyang sinalubong. Who's the mother of the child? Tanong niya. Ako Dok, sabi ko. Kamusta ang anak ko? Anong nangyari? Pahabol na tanong ko sa kanya. Calm down Mrs. May dengue ang anak mo. Mabuti na lang at nadala niyo siya agad dito. What? Paano magkakadengue ang anak ko? I always make sure na walang mababahayan ang lamok sa bahay. I think doon sa zoo nang pinasyal sila ni Agatha kahapon. Sabi ni Angie. Thank you Doc. Please wag niyong pabayaan ang anak ko, nagmamakaawang sabi ko. No worry. It's my job. Hindi ko pababayaan ang anak mo. Be ready in case na may urgent na kakailanganin para sa bata. Excuse me, bibisitahin ko muna yung iba ko pang pasyente. Sabi niya. Sige po Doc. What if needed ng blood donor? Don't tell me papupuntahin mo dito si Silver, Rina. Sabi ni Kia. She looks concerned. Hindi ko alam bakit. Kung kailangan, oo, sagot ko. Dahil type A ako samantalang negative ABC HIV. At alam kong pareho ng dugo nito ang papa niya. Kung kailangan ng anak ko ang dugo ng papa niya in case, then gagawin ko.